Tila unti-unti na naman nga mga idol na nabubuking itong si Senador Jinggoy Estrada matapos nga mga idol na magtanong na kung mayroong daw di umanong senador na nangingikil o nangihingi ng pera nga mga idol sa mga diskaya sa bawat proyekto na ginagawa. Sa kasagsagan nga mga idol ng pagbabasa ng mga diskaya sa kanilang mga sinumpaang salaysay, kaugnay nga mga idol sa mga anomalyang proyekto patungkol sa flood control na kanilang kinakakasangkutan. At habang nagsasalita nga mga idol ng sinumpaang salaysay ang mag-asawang diskaya, ay biglang sumingit itong si Senador Jinggoy Estrada at biglang nagtanong ng ganito. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. At pagkasagot nga mga idol ni Diskaya na wala daw senador na kasama sa mga anomalya, ay dito nga mga idol ay biglang sumagot si Senador Marcolita at nalabis na ikinagulat naman ni Senador Jinggoy Estrada at narito nga mga idol ang mga tagpo. Your Honor, wala po. So, safe ka na. Sigurado po. You know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Pero bago yan nga mga idol ay mayroong nakakapagtaka na kung bakit bigla na lamang pinatigil ni Senador Jinggoy Estrada sa pagbabasa ng kanilang mga sinumpaang salaysay na kung saan nga bang idol ay sinasabi ni Senador Jinggoy Estrada na kung maaari ay bigyan na lamang sila ng mga kopya ng mga sinumpaang salaysay ng mag-asawang Diskaya. Subalit ito nga mga idol ay agad namang kinontra ni Senador Marcolita na kung saan nga mga idol ay sinasabi na kinakailangan di umanong basahin ng mga diskaya ang kanilang mga sinumpaang salaysay upang sa ganun nga mga idol ay mapakinggan ng taong bayan. Subalit itong si Senador Jinggoy Estrada ay mapilit at gawin na daw di umano nga mga idol sa oras at wala ng pagkakataon dahil late na daw at hindi na kaya ng oras. Mr. Chair, point of order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin na lang niya so we can para himayin namin yung kanyang sworn affidavit? We'll make sure that all the members will be given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. In order to save time, Mr. President, because we've been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Ang labis na ipinagtataka nga mga idol at itinatanong ng taong bayan ay kung bakit pinipigilan ni Senador Jinggoy Estrada ang pagsasalita ng mag-asawang Diskaya at tanging siya lamang nga mga idol ang bukod tangi na nagsabi ng ganon na kung saan nga mga idol ay pinapatigil niya ang pagsasalita at kuhanin na lamang daw ang mga kopya. At bukod pa rito nga mga idol ay ang pagtatanong ni Senador Jinggoy Estrada na kung mayroong bang mga senador na kasabwat sa mga anomalyang mga flood control. Subalit ang mga kilos at pagtatanong nga mga idol ni Senador Jinggoy Estrada ay tila naging hudyat upang siya ay makaladkad sa usaping mga anomalyang flood control project na kanya ngayong kinakakasangkutan. Dahil mayroon nga mga idol na isang tao ang nag-uugnay kay Senator Jinggoy Estrada at ito nga mga idol ay si Engineer Hernandez na kung saan nga mga idol ay hindi natakot na magsalita at idawit ang pangalan ni Senador Jinggoy Estrada na maging si Senador Joel Villanueva nga mga idol ay hindi rin nakaligtas at nadawit din nga mga idol sa mga anomalyang proyekto ng flood control. At narito nga mga idol ang video na kung saan nga mga idol ay ating matutunghayan at mapapakinggan na sa Senador Jinggoy Estrada nga ang tinutukoy dito. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025
si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan, with an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate at Mambog Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 45 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Iba, Gonoy, Bulacan, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan, with an amount of 60 million pesos. Construction of flood mitigation structure with pumping station and floodgate at Barangay Santo Rosario Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And last, construction of flood mitigation structure including pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. This is supposedly the allocation of which political personality? Senator Jinggoy Ejercito Estrada po, Your Honor. Habang tayong taong bayan nga mga idol ay nagtatrabaho at nagpapakapagod upang magbayad ng mga buwis at upang ang mga buwis na ating ibinabayad nga mga idol ay atin din mapakinabangan sa pamamagitan ng mga proyekto na nilalatag ng ating gobyerno. Subalit ang mga politiko na katulad nito nga mga idol ay sila pala ang nakikinabang at ipinamumudmud nila sa kanilang mga sariling bulsa at ang kanilang pamilya mismo ang nakikinabang. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong opinyon sa ating comment section.